Maging Kristiyano talaga. I think it's a call for us, a wake-up call. Okay na po. It is a wake-up call for us to look who really we are as Christians. Baka po makatulong sa atin. Merong isang sinulat si Douglas Elwood. Sinuri niya kung anong Kristyanismo meron tayo sa Pilipinas. In his book, Christ in the Philippine Context. Talagang sinuri niya, anong klaseng Kristiyano ba ang mga Pilipino? And he introduced two concepts. One, sabi niya, pagdating ng mga Kastila rito, na-mention na rin ng ating kapatid, ay they introduce the kind of Christianity that is a seasonal Christianity. Kasi there are only two images of Christ he introduced into our shores. Yung Santo Niño image at yung Nazareno, yung nasa Quiapo. I can relate po dito kasi nagpastor ako sa mga Kastila sa ibang bansa. Totoo nga naman, ang pagiging reliyoso o sabihin natin pagiging Kristiyano ng Pilipino ay seasonal. Kasi ang Kristo na they introduced to us is a little child, Santo Niño. And then yung Santo Niño na yan, na batang Jesus, na hindi na lumaki. Bata pa rin, sanggol pa rin. At yung Nazareno na namatay, hindi naman nabuhay na. In between, kaya hindi Kristiyano ang Pilipino. Pampasko lang, wala tayo. At pag Biyernes Santo, doon lang siya Kristiyano. Hindi nila in-introduce yung Kristong nabuhay. How we live. Dumating naman ang mga Amerikano, sabi nga ni Brother Ernie, may mali rin eh. Because they introduced the split level, or split type of Christianity. Pinaghihiwala yung sacred and the secular. Kaya tayo mga Kristiyano ngayon, ayaw natin makialam sa politika. Kasi sabi na, makamundo yan, makasanglibutan yan, dito lang tayo sa makalangit na gawain. So, alin sa dalawa, tayo minana natin itong dalawang konsepto ng Kristyanismo na ito. At sabi ng ating speaker, kaya tuloy hindi natin kilala yung sarili natin. Malalim sa atin yung minana nating klase ng Kristyanismo. Alin sa dalawa, panapanahon lang, kung kailan tayo Kristiyano, o kaya naman inihiwalay natin ang buhay Kristiyano sa ibang bagay. Mayroong compartmentalize sa pamumuhay natin. Siguro po, maganda yung panawagan ng ating speaker. Tignan natin muli sino tayo, ano tayo bilang mga Kristiyano. It's a very good point. Maraming salamat sa point niyo. Thank you po. Dadagdag lang po doon sa huling binanggit ni Brother Pastor Ernie. Ayan, yung legacy, no? Professor Panier putting emphasis about moral values, no? And it's good that historical facts about our civilization has been discussed. No? And my point is that how do we inculcate these values? No? Sabi nga kanina, we are still young in our faith, no? Considering the historical facts, no? Na ito tayo ngayon, parang we are here for not years, no? For a century. But still, we don't know what is Christianity about. We recall about what Gandhi says, they said, I like your Christ, but I don't like your Christianity. No? Now, my point here is that how do we begin? No? How do we target these values? I would suggest that, sabi ng Proverbs, no? Train up the child in the way that he should grow, so that when they get old, they will not depart from it. I noticed this, no, sa mga young people natin ngayon, no? Mga bata, wala na yung cultural value na po. Ano po? Wala na yun. Grabe sila magsasagot, no? But ito yung value na in-inculcate mo sa aming mga apo. Sunday after Sunday, we bring them to the Sunday school. So we emphasize this sa bahay, may po. No? Before we eat, we pray together as a family. So I think this is the value that we need to
no, introduce again, no, sa ating Filipino culture kasi parang naging meron din no, you know, we are being we are adapted the Western culture, no, na yung mga bata doon, no, grabe ko magsasagot, di ba? Or otherwise I will call the police. Pero sa ating Pilipino, no, how we wish na may balik ng kultura ito. Ayan po. Can I just say one last?